Okay, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagdating, miski tayo po ay signal 3. Oh my gulay, signal number 3. At napakamapayapa naman po ng ating kapaligiran. So, alam nyo, parang sabi ko, nag-i-enjoy na yata sa atin ang bagyo. Parang ayaw niya nang umalis. Parang ayaw niya nang umalis, no? Sunod-sunod po. Ano po daw kasi yan, dabarkads. Sila Christine, magkakadabarkads daw po yan. Pero mamayang hapon, paalala po na dadaan po ang bagyo. Sana po huwag kayong sumalubong, dadaan po si Peping. Super typhoon po ang kanyang category. At kagabi, ay sabi signal number 5 na po sa Catanduanes and Camsur. So, malakas po yan, hindi yan po biro. So, ipanalangin po natin ang ating mga kababayan, lalo na yung mga hindi pa nakakaahon sa pagdaan ng nakaraang mga bagyo. So, kailangan po natin ang masidhing panalangin. Pero, ang isa din pong nakakalungkot at masaya is, pati po yung Biniverse, na-cancel ang Biniverse. May manonood po ba dito? Ay, salamat, wala naman po. So, yung isang Bini po kasi dumating ngayon. Andito po yung isang Bini. Ang maganda pong bagay, ang sabi nila, promise nila is that half or more than half yata ng kanilang kikitain ay idudonate nila sa masasalanta ng bagyo. So, napakabuti po ng Panginoon dahil hindi pa man po nasalanta, meron na pong katugunan. So, ingat-ingat po tayo, yung pong mga may binabalak na pagpunta pa kung saan, sana po wag na muna kayong umalis, manatili na lang muna tayo sa ating mga bahay para mas safe at makaiwas po tayo sa mga sakuna. So ito po, reporting from Pag-asa. Samahan niyo po ako, let us declare Psalm 118 and verse 24. This is November 17, 2024. Today is November 20. Okay, let us, samahan niyo po ako, pag-declare. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Woo! Hallelujah! Miski po signal number 5, we have the reason to rejoice because ang Diyos po ang may takda ng araw na ito and we are to rejoice. Ano man po ang nangyayari sa ating buhay, ang sabi po ng Salmo, we have to rejoice because God is the author of this day. Okay po? Parang nagpipreach na po ako. So tayo po ngayon ay nasa pagtatapos na ng serye natin sa Psalm 24. And today and next Sunday na lang po ang ating pagtatalakay. So I encourage you all to attend, yung mga kasama natin sa online. Nawa po ay makarating kayo dahil ito na po yung katapusan ng serye. And alam naman po natin pagka end na ng mga teleserye ay inaabangan po yan at sinusubaybayan. So, paalala po that next Sunday ay tapos na ang serye ng Psalm 24 because meron na po tayong mga preachers coming from all over. From all over. So, inaanyayahan ko po kayo, abangan niyo po yung mga serye na yan. So, kung matatapos na po tayo sa serye ng Psalm 24, ang tanong, napagpala po pa kayo sa buong taon ng pagtatalakay natin ng serye ng Psalm 24? Okay, so marami pong amen. Nag-enjoy pa kayo sa serye. Marami kayong natutunan. Parang humihina ng humihina. So, nakilala nyo ba ng mas marami si Lord Jesus Christ, ang kanyang mga pangalan? Nakita nyo ba siya in
in every verse ng ating pagtatalakay ng Psalm 24. Nawa po ay nakita niyo pong lahat yan. And sa summary, ang Psalm 24 is about what? Psalm 24 is about the Yes, about the ascension of our Lord Jesus Christ. Nang siya po ay umakyat sa langit. So, samahan po ninyo ako sa ating verse for this morning. Psalm 24, verse 7 and 8. Ang sabi po dito, "Lift up your heads, you gates. Be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in." Who is this King of glory? The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. And that's the title of our message this morning. The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. So last October po, tinignan ko po yung aking serye. Last October po, nakita natin na sabi po ni Prophet Daniel, sabi niya, the Son of Man approaches the Ancient of Days. And we know the Ancient of Days ay ang ating Amang Diyos. Ibig sabihin, si Jesus, the Son of Man ay nakalapit na sa presensya ng Ancient of Days. Nakalapit na siya, as in, kasi sabi niya, the Son of Man approach the Ancient of Days. Nakalapit na siya. Nakalapit na siya sa presensya. Dahil naibalik na rin sa kanya ang kanyang kaluwalhatian, ang glory na kusa niyang isinantabi. Yung glory na mayroon siya bilang Son of God, bilang the second person in the triune God, isinaisang tabi niya to because siya po ay magkakatawang tao. So, nung siya po ay from heaven, bumaba sa lupa, siya po ay isang tao na katulad natin, bagamat wala siyang anumang bahid ng kasalanang tulad natin. Tayo po nang ipanganak, tayo po ay mga sinners na. But when Jesus Christ came into this earth, at siya po ay ipinanganak, siya po ay wala ni anumang bahid ng kasalanan. So, ang tanong po sa Psalm 24 and 3, ang tanong, who may ascend the mountain of the Lord, who may stand in His holy place? Sino? Pero nakita natin, it was Jesus. He ascended and approached the Ancient of Days. So, Jesus is the one na nakapag-ascend at nakalapit sa Ama. So sabi niya doon sa verse 4, sinagot po na Haring David, sino daw? Sabi niya, the one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false God. Now we know that it is Jesus. The one who has clean hands and a pure heart. Si Jesus po yan. At sabi po ni Daniel, the Son of Man approached the Ancient of Days. Siya po ang nakalapit. He ascended to heaven. Siya po. Hindi lang po siya nag-ascend to heaven and naghahanap ng entry. But He ascended and approached the Ancient of Days. It is Jesus. It is Jesus and Jesus alone. Siya lang po ang nakalapit sa ating Amang Diyos. For the first time na naka-approach sa Ancient of Days. Si Lord Jesus po, nagkatawang tao bumaba sa lupa. Nung nagkatawang tao bumaba sa lupa, siya po ay namuhay sa daigdig na ito for 33 years. Namuhay siya at siya po ay walang bahid ng kasalanan. He lived a sinless life. Wala ni isang kasalanan ang makikita sa kanya. Jesus lived a human life of perfect obedience and submission to God. Who can do that? Wala po. Wala ni isa. Dahil yan po ang sinasabi ng talata. For all means all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo ay hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. But Jesus and Jesus alone lived a perfect life. Siya lang po. In John 8 and 29, ganito po ang sabi,
The one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him. Yun po ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Sabi ni Lord Jesus, lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa aking Ama. Who among us ang magkapagsasabi na ginagawa natin lagi ang kalugod-lugod sa ating Ama? Si Jesus Christ lang po yan. But remember, Jesus is a true human. Siya po ay isang totoong tao. Katulad natin, nagutom, inantok, naglakad sa Jerusalem, nakipagkaibigan, nakipagsalamuha, nabuli. Katulad po natin si Lord Jesus sa lahat po ng aspeto, kinutya. Nung siya ay ipinako sa krus na saktan, siya po ay kapareho nating tao. Pero sabi po niya, hindi po siya nagkasala, ni minsan. Siya po, sabi niya, for I always do what pleases the Father. Bagamat siya ay nakutya, nabuli, patuloy niya sinasabi, ginagawa ko ang nakalulugod sa aking Ama. Ganon din naman, because ito yung statement ni Lord Jesus Christ, ganon din ang statement of the Father. In Matthew 3:17, ang sabi niya, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kinalulugdan. Tayo po ba'y kalugod-lugod sa Diyos? Jesus' life was so perfect that He is the only one who can stand in the presence of the Ancient of Days. He alone. He alone has clean hands. Ang kanyang mga kamay ay hindi na ginamit para manakit. Ilan na po ang sinaktan ng inyong mga kamay? Lalong-lalo na yung mga magulang. Oh. Ilan na po ang itinulak-tulak nyo, miski best friend nyo? Nananakit po kayo. Only Jesus has a clean hand. Babatiin nyo yung friend nyo, hello! Ang kakanda ganun yung friend nyo. Pananakit po yan. Hindi po yan kaaya-aya sa ating Panginoon. Parang umaamin si Jean. Siya daw yata yung laging itinutulak ni Nicole. Sabi po sa Tagalog ay ganito. Sa 7, Hebrews 7 and 26. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya'y banal, walang kasalanan, ni kapintasan man. Inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Si Lord Jesus po sabi niya, ang ating kailangan. Sabi ng may akda ng Hebrew, sabi niya, si Jesus ang pinakapunong pari o haring saserdote, high priest. In the Old Testament, meron pong tinatawag na high priest. At yung pong high priest na yon, ang siyang naghahandog taon-taon sa loob po ng tabernakulo. Siya po yung naghahandog ng sacrifice. Ang tawag po doon ay Day of Atonement. Once a year, papasok ang punong saserdote, ang high priest, sa loob ng Holy of Holies at doon po siya ay maghahandog ng sacrifice. Every year, once a year, magkakaroon po siya ng paghahandog ng sacrifice, ng burnt offering, pagwiwisik ng dugo sa harapan ng Ark of the Covenant para po sa kasalanan ng tao at sa kasalanan ng bayan. Minsan lang sa isang taon. So ang high priest po, papasok. Pero kailangan po din niyang linisin ang sarili niya. Because ang high priest, though he is high priest, siya rin po ay nakakakomit ng kasalanan. Bilang high priest, meron pong mga naitala in the Bible, ginagamit nila yung kanilang position para mag-abuso, para magsamantala sa mga tao. So they have to offer sacrifices para sa kanila. And then pwede na silang pumasok sa loob ng tabernacle to offer sacrifice. Alam po natin, napag-usapan na natin, ang Ark of the Covenant is the symbol of
of God's presence. Ito po yung presensya ng Diyos na sinasabi nilang nandito sa Ark of the Covenant. We have an image of the tabernacle. Okay, yan po yung tabernacle ni Moses. Yung pong mga kulay puti is the gate, yung loob is the court. Tapos po, merong parang, sabihin na lang natin kubo, masanay tayo sa salitang kubo. Parang kubo na nandoon sa may bandang dulo. Yan pong nakataklob na yan ay nahahati sa dalawa. Ang holy place, and then nahahati po ng malaking tabing, the most holy place. Or sometimes ang tawag po, the most holy place or the holy of holies. The holy place. The holy of holies. Doon po sa holy of holies, matatagpuan po, nandun ang Ark of the Covenant. Yun lang ang matatandaan, makikita mo doon. Ark of the Covenant ay isang parang kahon, nakalagay po yun doon, at ang high priest ay papasok po doon, at pagka siya po ay nakapasok na, meron siyang dalang dugo, wiwisikan niya po yung Ark of the Covenant. At pag siya po ay naging katanggap-tanggap, naging kalugod-lugod, ibig sabihin po, buhay siya. Kasi pag pumasok po ang mga high priest inside the most holy place, may tali po ang kanyang paa. So, may tali po yan hanggang doon sa may labas. Papasok siya doon para maghandog. At pag siya hindi naging kalugod-lugod sa Diyos, hindi naging kalugod-lugod, ibig sabihin, meron siyang sin na hindi na-atone, hindi na pagtakpan, hindi na hugasan, hindi nakapag-offer. Pag siya po ay hindi naging katanggap-tanggap sa loob ng Holy of Holies, tigok siya. Tigok siya. At pag siya natigok doon, may tutunog na kalimbang. So alam nila, wow, natumba. Natumba ang high priest. Ibig sabihin, tigok siya. Hindi naman po nila ito pwedeng kuhanin at buhatin because walang pwedeng pumasok sa loob ng Holy of Holies dahil matitigok din siya. So ang gagawin nila doon sa tali, hihilahin nila yun para mailabas ang pare. Ibig sabihin, kung hindi kalugod-lugod ang high priest, matitigok po siya. Miski po, kano ka-devoted and obedient ang isang high priest, maaari pa rin siyang mag-commit ng sin because he is human, tao. Lahat po ng tao, wala pong makapagsasabing, hindi ako nagkasala ni minsan. Pagka sinabi po yun ng tao, alam na natin ang ating gagawin. Kukuhanin natin siya at ipapako sa krus. And let's see if he will resurrect on the third day. Diba? Kaya no one will dare na magsasabing hindi siya nakapag-commit ng kasalanan. Because the mere fact na ikaw ay ipinanganak sa lupang ito, ikaw ay isa ng makasalanan. Because you're a seed of Adam. Okay po, so, ganun po. So, in Hebrews 7:26, yung binasa po natin kanina, sabi sa makatuwid, si Jesus lamang ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Because siya'y banal, walang kasalanan, ni kapintasan man. Kaya nga't siya ay inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Si Lord Jesus lang po ating high priest na nakapasok sa presensya ng ating Diyos dahil siya ay banal. Sabi po ni Prophet Daniel, that the Son of Man approached the Ancient of Days. Kauna-unahang pong taong nakalapit po sa presensya ng Diyos. Alam niyo po ba na magbuhat sa time ni Adam hanggang sa time of our Lord Jesus Christ, wala pa pong nakapasok sa presensya ng Diyos Ama. No one, as in no one. We know the reason. We know the reason. Diniscuss na po natin yan. Dahil mayroong nagbabantay na mga cherubim. May hawak silang sword. It is in the G-A-R, G-I-R-D, in the Garden of Eden, nung magkasala, hinarangan. Okay po, so wala pong nakalapit. Si Lord Jesus Christ lang. Na si Lord Jesus Christ ay namatay
sa krus. Samahan niyo po ako, Matthew 27 and 50. And when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. So, nung si Jesus Christ po ay nakapako sa cross, we know the seventh word. What is the seventh word? Kala ko sasabihin nyo, it is finished. Ang seventh word is that, Father, into your hand I commit my spirit. And he gave up the ghost. Pagkatapos, pag ganyan niya, sabi po nung talata, biglang nahati ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang ibaba. The curtain of the temple was torn. Nahati ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang baba. Sabi natin kanina, this is the holy place and this is the most holy place. Ang partition niyan is a very thick curtain. Alam niyo po kung kaano ka-thick? 4 inches. 1, 2, 3, 4. Ganyan pong kakapal. Pero ganyan kakapal na tela. Miski magpunta ka sa lahat ng sulok sa Divisoria, wala kang makikita. 4 inches thick. Kasi po ito ay may nagpatong, 4 na patong na curtain. Ganun po siya kakapal. Bakit napakakapal? So that walang liwanag na pwedeng pumasok in the Holy of Holies. And in the same manner, walang liwanag na nanggaling sa Holy of Holies na lalabas. Ganun pong kakapal. At ganun papasok ang high priest. At ito po ay mataas. 60 feet high. Ilan na yung bilang natin dito, Kuya Greg? 10 lang to? 60 feet kataas yung templo na yan. Ganun kataas po ang curtain. And it was torn into two from top to bottom. Kaya po ba ng tao yan? Miski magsama-sama ang dancehall, ang YOP, hindi po natin kayang punitin hanggang mula sa taas pababa ang 4 inches thick na veil. Hindi po natin kaya yan. Pero kaya po yan ng Diyos. And it is He who is the author ng paghati po niyan. Tinanggal niya ang tabing. Sabi natin kanina, may tabing. Papasok doon sa loob ang high priest. Mag-isa lang siya doon. But when Jesus died on the cross and gave up the ghost, nawasak. Hindi po ito inabot ng isang araw. Hindi po ito inabot ng isang oras. Because the moment Jesus cried out in a loud voice, the veil was torn into two. Kukuha sana ako ng halimbawa ng pagpilas ng papel. Kunin ko na po yung isa dito. Kung hahatiin ko ito, if this is the veil, hahatiin ko siya pa ganyan. But the veil was torn pag ganon. I cannot do that with this paper. Hindi ko siya pwedeng pag ganunin, bababa, but it was torn pag ganon. Sayang naman. Di ba? So, nahati po yan. Bakit po nahati? Ano pong katuturan niya at kailangan pong mahati? Kailangan niyang mahati. Why? Ano po ang kanyang significance? Walang taong makakagawa. Only God. So, sinadya ng Diyos. Hindi sinadya ng sino mang apostle or ng Roman soldiers. Ang sumadya is God Himself. Sinadya ito. Why? Because now is the end. Now is the end of all your the end of all your sacrifices. This is now the end
para sa paghahandog. Why? Because the perfect Lamb of God was already offered. Excuse me lang. So what significance does this torn veil have to do for us today? Anong nais niya iparating para sa atin? Sinira ng Diyos because this is now the end of your offering sacrifices unto God. In Acts chapter 17 and 24, ganito po ang sabi. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by human hands. Sa Tagalog, sabi niya, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Akala ko ba, Pastora, ang Ark of the Covenant, nandoon ang presensya ng Diyos sa loob na yun. Akala ko ba, ang Ark of the Covenant ay kinalulugdan ng Diyos dahil siya ay nandun. But yung Ark of the Covenant ay ginawa ni Moses. Bakit niya ginawa? Dahil iniutos ng Diyos. Iniutos ng Diyos, sabi niya kay Moses, halika. Do you know that Moses has been to heaven? Huh? Inausap siya ng Diyos, sabi niya, punta ka sa akin, sabi, at gawin mo ito sa lupa, lahat ng ipakikita ko sa iyo. Tabernacle is the replica of heaven. God Almighty is there in His throne. Nasa luklukan niya. Wala pang nakarating sa presence of God. Akala ko ba yung Ark of the Covenant doon naninirahan ang Diyos? Doon naninirahan. Yun ang kanyang luklukan. And sa ating pong pag-aaral, nakita na po natin na ang Old Testament is a type, typology, a type, a pattern, a symbol of what is to come. The New Testament is the fulfillment of everything that is in the Old Testament. The Old Testament is a replica of everything na gagawin ni Jesus Christ. The tabernacle itself, every furniture in the holy place, and even in the most holy place, is Jesus Christ. It's a type of Jesus Christ. So, the presence of God in the Ark of the Covenant ay presensya ng Diyos in the Old Covenant. But in the New Covenant, sabi ng New Covenant, ayaw na ng Panginoong manirahan sa templong ginawa ng tao. At si Moses ang gumawa ng tabernacle. Si Moses at ang mga tao, yung templong iniutos ng Diyos na gawin mo ito. Gawin mo ito because gusto kong manahan kasama nyo. Ito po yung lagi nating aalalahanin. God, in His infinite love, ay gustong makasama tayo sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Kaya po nagpagawa siya ng isang simbolo. Why? Because hindi pa pwedeng dumating ang Diyos sa oras nila Moses. May gagawa ng gagawin ni Moses dapat. Hindi po yung katotohanan. Ang gagawin lang ni Moses ay yung simbolo ni Jesus Christ. So, sabi ng binasa natin kanina, ayaw na ng Diyos na manirahan sa ginawa ng templo ng tao. Kaya pagdating sa kamatayan ni Lord Jesus Christ, hinati ito ng Diyos.
Dati, ang pwede lang pumasok in the most holy place is the high priest. Kung ito ay bukas na, ano ang pag-aaral natin sa doors and gates? Pag may open doors, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, pwede tayo maka-access, open eh. As if, bukas ito, please come in. Hindi ko lang alam kung ano yung sinasabi ng mga Hapon. Please come in daw yun eh. Please come in. Bukas eh. Katulad sa atin, bukas po ang lahat ng iyan. So everybody's welcome. Kasi, binuksan na ni Lord Jesus Christ so that lahat po ay pwede nang pumasok, Jew and Gentiles. Pwede nang pumasok. Hindi na lang po ang punong saserdote, but lahat po ay pwedeng pumasok because it is now open. Ayaw na nang manirahan ni Lord sa lugar na yon. Bakit? Dahil meron na siyang gustong pagbahayan. In 1 Corinthians 3 and 16, ano po ang sinasabi? Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person, for God's temple is sacred and you together are that temple. Pakisabi po sa inyong katabi, you are God's temple. You are holy. You are sacred. In the New Testament, wala nga ang holy place and most holy place. The temple of God is you and me and us together is the temple of God. Ang tawag po sa atin ngayon is not the temple of God. This is the temple of God. No, we do not call this the temple of God. Anong pong tawag natin in the New Testament? We are the ang gitna, you are. Ang dulo at ang una ay, CH, you are. CH, you are the church. Hindi na tinatawag na temple, you are the church. Di ba? Tayo sama-sama is the church. Kaya po, so ang sabi ni Lord Jesus, ni Pablo, sa pamagitan ng banal na Espiritu, hindi ba ninyo alam, kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. So, in you is the Holy Spirit. Nasa atin po. At nananahan po siya dyan. Pag sinabi nating nananahan, this is my address. Dito ako nakatira, dyan ako natutulog. Ang mga gamit ko, nandyan, lahat nandyan. Dyan ako kumakain, dyan ako nag-i-enjoy, dyan ako nagpapahinga. Pag may sakit ako, nandyan ako. Yun po yun. Ang banal na Espiritu ay nasa sa atin at sa atin naninirahan, nananahan. Kung inyo pong tinanggap si Jesus Christ as your Lord and Savior sa inyong puso, nag-sinner's prayer po kayo, a very simple prayer of accepting Jesus Christ and saying, Jesus, you are now my Lord and Savior. I accept you into my heart. Pag sinabi mo yun, wow, you're saved. And the Holy Spirit will come down, nagmamadali siya, and epipipto, yayakapin ka't mananahan siya sa inyo. Ganun po kabuti ang Diyos sa atin. We need not offer 1 million for the project para ako maligtas. I need not say a prayer ng 100 times para ako maligtas. Hindi ko kinakailangan magpunta sa Bicol at tumulong doon. No. Just say the word of Jesus, you are now my King. You are my Savior. I love you. Thank you for saving my soul. Ganun lang po, kabilis. Mas mabilis sa 3-in-1 coffee. Mas mabilis sa... Kaya siyang ganun lang po, bababa ang banal na Espiritu sa inyo. Napakadali. Bakit napakadali? Jesus did the hardest part on the cross for you and for me. Ganun po ang ginawa ni Jesus Christ. At ang templo po na pinagdarausan nila ng paghahandog,
in the Old Testament and even in the New Testament sa part po nila Jesus, nawasak na po ito noong AD 70. Winasak na po yan at totally nawasak. So lahat po ng system, ng religious system ng paghahandog, tinapos na po because the greatest sacrifice was there on the cross. Jesus Christ. Sabi ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." He's the perfect Lamb of God. Tapos na ang lahat ng paghahandog. Kaya po tayo, wala po tayong ihahandog. Ginawa na ni Jesus Christ ang lahat po ng paghahandog. Si Lord Jesus Christ, ang perfect Lamb, ang perfect sacrifice, ang perfect atonement for our sin. Si Jesus Christ po yun. In Hebrews 4 and 14, masabi po doon, "Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess." Si Jesus Christ po sa heaven ngayon is ang ating great high priest. Hindi lang po siya King of glory, but He is our great high priest. He's there as our intercessor. He is there para po maging abogado natin. He's our advocate. He is there para po tayo ay i-defend sa lahat po ng ating nagagawang kasalanan to the Father. And He is there as our representative. The first man na nakapasok in the presence of God is Jesus Christ. So Jesus is man. Jesus is man. Yes. He is the Son of Man. Nakuha na natin yan in the previous lesson. He retained his human identity, flesh and bone. Niretain niya po yan. So He is the first man to face God the Father. Sila Adam, sila Moses, the great prophets of God, hindi pa po nakapasok doon. Hanggat hindi namatay si Jesus Christ at nag-resurrect at pumunta sa ating Amang Diyos. Where are they? Ibang topic po yun. Okay po, in Hebrews 10:19-20, sabi, "We have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain that is His body." 20 sa Tagalog, sabi, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabilang tabing. At ang tabing na ito ay ang katawan, kanyang katawan ni Kristo. So, there's a new and living way opened for us through the curtain. And that curtain is His body. Anong nangyari sa tabing? Sabi natin kanina, ang tabing ay napunit. From top to bottom, napunit. The curtain was torn. Ang katawan is the curtain. And what do you know about His katawan? The veil is the body of Christ. It was torn. Pero hindi lamang po siya napunit. He was bruised for our iniquities. Hindi po ba? Tinanggap niya ang lahat ng latay sa kanyang katawan. For what reason? To save our sin, specifically, His body was torn and accepted all the stripes in His body by His stripes. Oh, I can't hear you. I can't hear you. The heaven can't hear you. Oh, by His stripes we're healed. And if you need healing, just look at the cross and see the stripes of Jesus. You're healed. Minsan po hindi po natin makita yan eh. Sa preaching po ni Pastora Nicole, sa preaching po ni Sister Nicole last week, sabi niya, don't forget all yung benepisyo nyo sa inyong trabaho, hindi nyo kinakalimutan. Higit sa lahat, huwag niyong kalimutan ang benepisyo niyong inihandog sa inyo ng ating Diyos. Forget not all your benefits.
He who has, we already forgotten dahil nakalampas na ang 5 hours. Ang 1 week. He who has forgiven your sins and healed all your diseases. He who has redeemed you from the pit and crowns you with love and compassion. Di po ba napakaganda po ng ginawa ng ating Panginoon? He renewed your strength like the eagle. Sino pong mga kapagsabi ng aking edad, I'm already 120 years old. And see my strength. O yung iba po nagpapabata, ako nagpapatanda for the glory of God. I am already 120 and yet I am still strong. He renewed your strength like that of an eagle. The eagle that's soaring the sky, miski may bagyong piping lalampasan niya, ang mga ulap at siya'y magpapakataas-taas para hindi maapektuhan ng anumang hangin at bagyo. Sabi po, balikan po natin yung sa 20, sabi, binuksan niya na ang tabing. Why? Because yung tabing na yan ay sinira para po sa atin. Kinakanta po natin yan kanina, paulit-ulit. Sa buwan ng October, kinakanta po natin, ang pangalan ni Jesus Christ is higher. Your name is higher, your name is greater, your name stands above them all, above cancer, above poverty, above addiction, above anything else, above Duterte. Your name is higher than Marcos, your name is higher than Elon Musk. Your name is higher, and your name stands above them all. Sinasabi po natin yan. But when situation comes para po sa ating mga buhay, wala na po. Nalilimutan po natin dahil nakalampas na ang 5 hours. So balikan po natin yung ating text for this morning. Sabi po, lift up your heads, you gates. Be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Sabi yan, lift up your heads. Why? Because of the King of glory that wants entry. Gusto niyang pumasok. Sabi po nung nasa labas, hindi namin siya kilala. Who is this King of glory? Hindi namin siya kilala. Paano namin siya makikilala? Ang kanyang mga kamay may mga butas. Ang kanyang mga paa may butas. Ang tagiliran niya may butas. Ang kasuotan niya, ano bang klaseng kasuotan niya ang kanyang suot? Hindi siya nakokoronahan. Hindi namin siya makikilala bilang hari. Though He is in glorified body, He is dishonored and inglorious appearance. Yung kanyang itsura. Bagamat in a glorified body, King of glory, what's that? Hindi namin niya mauunawaan. Dahil sa kanyang itsura, yung kanyang kasuotan, ano yan? Hindi po nila makilala. Who is this King of glory? Sumagot po yung mga angels na kasama ang entourage ni Lord Jesus Christ. Sumagot sa labas. Sabi niya, the Lord strong and mighty, mighty in battle. Siya si Yahweh na malakas at makapangyarihan. Si Yahweh matagumpay sa labanan. Hindi po sila sumagot na, open the door. Who is He? He's the King of glory, full of love and mercy. He's the King of glory, the great miracle worker. He forgives and heals and protects. Hindi po yun ang isinagot. Hindi po sinabing, here is the King of glory. He's full of love. He's forgiving. He's the
Prince of Peace. Hindi po yun ang isinagot. Ang isinagot sa kanya nila ay the Lord strong and mighty, mighty in battle. Why? Because the King of glory is a strong king returning from battle. He's returning from battle. Hindi po siya galing sa bakasyon. Oh, hello, we miss you. Hindi po siya galing sa bakasyon dito sa lupa. Hindi po siya nagpasarap sa lupa. Hindi po siya nagbisita sa lupa at tignan kung sino ang mabuti at masama. Nagpunta po siya di sa lupa to fight battles, to save us. From where? Alam niyo po, malapit na ang Pasko, gagamitin po ang talata ni Isaiah. Sabi po ni Isaiah 9:6, sabi niya, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. That is the very reason si Jesus Christ ay dumating po sa daigdig nito. Prophecy of Isaiah. He is here. He's a coming King. He's Christ. Sabi ni Isaiah, for unto us is born, to us is given. We know, alam na natin, ito po ay si Jesus Christ. His name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Prince of Peace. Lahat po ng iyan ay pangalan, His holy name, the name of God. Lahat po ng sinabi na yan. Pero, pinapaksa po ng matao, maraming Everlasting Father, Prince of Peace, lagi po iyang pinapaksa. But the mighty God, yan po ay hindi masyadong naipapaksa. Siya po is a mighty God. Naparito po siya sa ating daigdig. Ipinanganak po siya, walang kasalanan dahil He was conceived by the Holy Spirit. He is sinless and He came as a mighty God. Mighty God. Ano po ibig sabihin ng mighty God? Mighty God, ibig sabihin po is God is El. Alam na po natin yan. El yun. God is El, ibig sabihin po. And mighty, ibig sabihin is Gibor. Gibor. So mighty God, ibig sabihin is El Gibor in Hebrew. Jesus is El Gibor. Hindi lang po siya dumating dito bilang Prince of Peace, yet totoong siya ay Prince of Peace. Hindi po siya dumating dito bilang isang tender-hearted shepherd, though siya po ay talagang good shepherd. He also came bilang isang mighty warrior. He is a mighty warrior. He is El Gibor. Gibor, ibig sabihin po ng Gibor is mighty, strong, valiant, mighty man, heroes or champions among the armed forces. Siya po yun. Si Jesus Christ po is El Gibor. Sa Jeremiah 32:17 and 18, ang sabi po dyan, Lord God, or sovereign God, sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm, powerful arm. Nothing is too hard for you. You show your love to thousands, but bring punishment to the parents' sins into the love of their children after them. Great and mighty God, whose name is the Lord Almighty. Your name is El Gibor. You are the Lord Almighty. Huwag po natin pagkakamalian na ang Almighty God is God the Father and mighty God is Jesus Christ. No, they have different meaning. Almighty God means all-sufficient God, Yahweh. At ito po, nakita na natin in other preaching natin, si Jesus Christ po is Almighty God. He's Yahweh. Mighty God, ibig sabihin po, is not a lesser God, but a mighty warrior. So, hindi po ito patungkol sa Almighty is God the Father and the mighty is Jesus Christ. Hindi po. Magkapareho lang po yan. So, sinasabi po dyan, and even in Psalm 24, verse 1 and 2, ganun din po ang sinabi ni David. Sabi po ni David sa atin, pasimula po ng Psalm 24, 1 and 2, sabi niya, the earth is the Lord's, and everything in it. Lahat-lahat po. Ganon din ang sinasabi po ni Jeremiah. Who made the heavens and earth? It is the Lord by His great power and outstretched arms.
His powerful arms, ang Diyos daw po ang gumawa niyan. Because He is mighty. He is mighty indeed. Powerful siya. How did the Lord made the heavens and the earth? By His great power. Because He is El Gibor. Hindi lang po siya El Gibor, kundi meron pa po siyang kasama. Sabi niya, who is this King of glory? He is the Lord strong and mighty in battle. Battle po in Hebrew is the word milkama. Milkama. El Gibor Milkama, the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Yan po ang ating Lord Jesus Christ. Pagkaganda-ganda po ng senaryo. Si Lord Jesus Christ magbuhat po sa Mount of Olives, kinatag po ang kanyang mga disciples, nagpaalam po siya, pinagpala niya ang mga disciples, and He was taken up to heaven. Umangat po siya, and hindi na siya nakita ng mga disciples. Ang next scenario, ito ang ating Panginoong Jesus, kasama ang legions of angels and He wants entry to heaven. O sabi, lift up your heads, O you gates, be lifted up, that the King of glory may come in. Si Lord Jesus Christ. Sabi, who is this King of glory? El Gibor Milkama. He is the King of glory. Siya po yun na dapat papasukin. Hindi po siya pinapapasok doon bilang isang galing sa bakasyon, galing sa isang party, galing sa isang pagbibigay ng ayuda. Hindi po. Pumasok po siya ng heaven bilang strong and mighty and great in battle. Nakipagtunggali po siya dito sa lupa. He's valiant warrior, mighty, strong, valiant man, hero, champion of champions. He is our Lord Jesus Christ. So nung binagbuksan po ang langit, ito po si Lord Jesus Christ. Hindi nila nakilala. Dahil galing siya sa digmaan. Yung pong mga nanggaling sa digmaan, pagka po ipinarada, meron pong iba tinamaan sa paa, hindi po nakakalakad. Yung iba po, magkaganyan po sila. Nagtutulungan po pagmamarcha ng kanilang tagumpay. And imagine Jesus Christ na nanggaling po sa pakikibaka. Bakit po siya nagpunta dito para makibaka? Nung si Jesus Christ po ay nagkatawang tao, He came with a mission. He has mission order in His hands when He came. In Genesis 3:15, ang sabi po diyan, kaya kayo ng babae, aking pag-aawayin, binhimo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ay ang dudurog sa iyong ulo at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. In English, sabi niya, and I will put enmity between you and the woman, and between your offsprings and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Si Lord Jesus Christ po ay naparito with a mission order that He will crush the head of Satan. He is our head crusher. He will crush the head of Satan para po tapusin ang lahat po ng kanyang pag-aalipin sa mga tao upang mapalaya ang tao sa pagkakaalipin sa kasalanan na nagbubunga ng kamatayan. In 1 John 3:8, ang sabi po, the one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. That is the mission order of our Lord Jesus Christ, to destroy the devil's work in your life, in my life, in our lives. Yun po. So nung nagkain po ng Diyos ang tao, ang lahat po ng tao in the beginning, dalawa lang po ang tao. In the beginning, nang likhain ng Diyos sa kanyang wangis, banal, walang muwang sa kasalanan, malinis, maganda, perfect, matalino. Subalit sa kapangyarihan po ng pandaraya ng Satan, nadaya po si Eva.
Nung pinagmasdan ng Panginoon ang kanyang nilikha, sabi niya, itong lahat ng ito, God saw all that He had made and it was very good. Pero sa isang iglap po ay nadaya po si Eva ng Satan. At magbuhat po na noon, nagkaroon na ng kamatayan ang daigdig na ito. Jesus is not the author of death. Hindi po nilikha ni Lord ang death. Ang lahat po na nilikha ng Diyos ay very good. At ang death ay daladala ng Satan. Magiging bunga ng kasalanan. Kaya nga po sabi ng ating Panginoon, death is the last enemy. Death is an enemy. Galing po yan sa Satan. Hindi niya nais ang sino man ay mamatay. Ang nais niya ang lahat ay mabuhay at makasama niya sa kanyang piling in heaven. That is our God. Gusto niya tayo pong lahat ay mabuhay. Kaya po si Jesus Christ came to destroy the work of the devil. Para po mawakasan ang kamatayan. In Colossians 2 and 15, ang sabi po, and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them at the cross. Sa Tagalog, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. At ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang pinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. At the cross, Jesus' death dealt with the power of the devil, gaining victory over his rule. Ang kamatayan po ni Lord Jesus Christ on the cross ay katunayan ng kanyang pagtatagumpay laban sa mga pinuno at mga namiminuno at kapangyarihan ng Satan over our lives. Meron pong mga kapangyarihang nagbubunsod sa atin para tayo ay magkasala. Pero ngayon po, wala nang kapangyarihan ng Satan sa buhay ng isang mananampalataya ni Kristo. Dahil nagapi na ni Lord Jesus Christ ang gawa nito on the cross. Ang mga pinuno, ginapi na ni Jesus Christ. Ang kalaban na lang po natin, sarili natin. Sarili na lang po natin. Nang mamatay si Jesus Christ on the cross, tuwang-tuwa ang mga devil. Tuwang-tuwa ang Satan. Sabi nila, nakalibing na si Jesus Christ. Paralyzed na siya. He is there. Wala na siyang magagawa. Hindi na siya pwedeng maglakad sa Jerusalem. Hindi siya pwedeng mangaral ng salita ng Diyos. Hindi na siya pwedeng magpakain ng libo-libo. Hindi na siya pwedeng humipo at magpagaling ng may mga sakit. Wala na siyang magagawa. He's dead. Not knowing that on the third day, the devil can't hear you. He rose again. He rose again. On the third, tuwang-tuwa ang mga devil, nagparty-party na sila, patay na si Jesus Christ, wala nang gabala sa atin. Atin na ang daigdig na to, not knowing that on the third day, Jesus will rise again. Si Jesus Christ has risen, and He has risen indeed for you and for me. Nabuhay siyang magmuli. Wala nang kapangyarihan ng Satan sa kamatayan. Kanina wala nang kapangyarihan ng mga pinuno. Ngayon wala nang kapangyarihan ng kamatayan kay Jesus Christ and even to us. In 1 Corinthians 15 and 54. Sabi po, where, O death, is your sting? Where, O death, is your victory? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through Jesus Christ. Sabi po sa Tagalog, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos nang nagtagumpay. Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ng iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan
ay ang kasalanan, ang kamandag ng kasalanan, ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Kaya't magpasalamat po tayo sa ating Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Jesus defeated Satan at the cross, gaining victory over the rule of Satan. Jesus Christ resurrected from the grave, showing His victory over death. Wala na pong kapangyarihan sa atin ang kamatayan. Nilupig na po iyan ni Lord Jesus Christ. He resurrected para po ipakita that we too will resurrect. Napakarami pong Christian leaders, o napakarami pong mga religious leaders claiming to be the Messiah. Namatay si Muhammad, where is he? Where is his body? Naubos na ng mga uod. Namatay ang sila Buddha. Lahat pa ng Diyos-Diyosan sa daigdig na to, where are they? Ang kanilang mga katawan ay nabulok, kinain ng uod. But Jesus Christ resurrected from the grave. Ang kanyang katawan ay wala sa libingan because He gained His glorified body. And that is His promise to us. Tayo din po ay magkakaroon ng ganong klaseng buhay. Tayo po ay itataas ng ating Panginoon. So, sa 1 Peter 1 and 3, praise be to God, sabi ni Pedro, God of our Father, His mercy has given us new birth into a new living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Si Jesus Christ po bilang tao ay nakaranas ng kamatayan para po sa lahat sa atin. Sabi niya, naranasan ni Jesus Christ ang death. Ayaw pong maniwala ng iba. Diyos siya eh. Kala po nila no si Jesus Christ was hanged on the cross at namatay, siya po ay nagpatay-patayan lang at sinabi, ayan, nagpatay-patay. Hindi po ganon. Ang sabi po ni Isaiah in Isaiah 53 verse 4, surely He took up our pain and bore our suffering, yet was considered Him punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. By His wounds, we are healed. Hindi lamang po kamatayan ang naranasan ni Jesus Christ, naranasan din po niya at tiniis niya ang lahat po ng sakit, ang pangungutya ng kaaway, tiniis niya po ang hagupit sa kanyang likod, tiniis niya po ang tusok ng espada, tiniis niya po ang mga pako sa kanyang kamay. Naranasan niya yan because He is human. Siya po ay tao, naranasan niya po yan. Naranasan niya po ang kinagat ng langgam, naranasan niya po ang nasaktan. Para po sa atin. Naranasan niya ang lahat ng ito. Hindi po siya nagpatay-patayan on the cross. Naramdaman niya because He is truly man. Tao po siya. Naranasan niyang nagutom na. Sabi nga niya, nauuhaw ako. Why? Sa pagod na dinanas niya. Abay pa sinong mauuhaw? Ako nga po ay nakailang lagok na dito. Natuyuan ng lalamunan. Naranasan po ni Jesus Christ ang lahat ng iyon dahil siya isang tunay na tao. Ang nakalulungkot lamang po sa ating, minsan nga po mga believers pa, ang dali pong sumuko sa laban ng buhay. Mga believers pa po, pero konting sakit lang ng ulo, Lord, gusto ko nang mamatay. Konting sakit lamang ng katawan na hindi niya naramdaman niya, 2 araw niya, Lord, gusto ko nang mamatay. Meron pong mga mananampalataya, hindi makabayad ng utang sa laki ng utang. Lord, gusto ko nang mamatay. Meron pong mga tao na ang pamilya nila ay wala nang ginawang away-away, araw-araw. Lord, ganito na lang ba ang buhay? Gusto ko nang mamatay. Ang dali pong sumuko sa buhay. But remember, this day on, remember that we have El Gibor Milkama. The Lord strong and mighty, the Lord who is strong and mighty in battle. And He fights for you. Sinasabi nga natin, the battle is the Lord's.
Ang lahat ng laban natin is the Lord's. Siya po. Wala tayong katalo-talo. Dahil siya isang mananagumpay, walang makakatalo sa Kanya. He is victorious. He is a conqueror. At itinaguri po sa atin ni Paulo, we are more than conquerors. Jesus is conqueror and we are more than conquerors with doing nothing. Sasaluhin lang natin ang Kanyang kabutihan. And we are more than conquerors. Napakabuti po ng Diyos sa atin. At anumang laban na meron tayo, wag po natin itong susukuan. Yung iba gusto nang mag-suicide. Mag-suicide na siya. Depressed na daw siya. May full of anxiety daw siya. Ang dami daw problema sa bahay. And gusto niyang kitilin ang kanyang buhay na ipinaglaban ni Lord on the cross. Ah, what a shame. How dare you? Di po ba? Ipinaglaban ni Lord Jesus Christ ang iyong buhay on the cross. And then sasabihin mo yan sa Kanya. But remember, Jesus is our El Gibor Milkama. Hanggang lumaban para sa iyo. At nagtagumpay para sa iyo. So ano pang sasabihin po natin? Sasayangin pa po natin ang ating buhay. Huwag natin sayangin ang ating buhay sa sistema ng daigdig na ito. Sabi ni Pablo, do not be conformed to the pattern of this world. Huwag po tayong makisama dyan. Dahil ang daigdig na ito ang ituturo sa iyo, ay kitilin mo ang iyong buhay. I-pronounce mo every day ang death. Oh, I'm dying for this cake. I'm dying for that person. Yun po. Ang lagay sa isip mo, yun. Mamaya, magpapakamatay ka na. Oh, nakakahiya po sa ating Panginoon. So, wag po natin sayangin ang pinagtagumpayan ni Lord Jesus Christ para sa atin. Meron pong istorya sa Bible, Book of Esther. Malala niyo po si Esther? Si Esther po. Mga 1 hour na lang. Can you bear for 1 more hour? Sa Book of Esther po, one time hindi po makatulog yung hari. Sabi niya, hindi ako makatulog. Bakit kaya? Ano kayang gagawin ko? Wala pang Netflix nung araw. So sabi niya, pakibuksan mo yung aklat ng ating talaan. Sige, binuksan po. Sige, basahin mong malakas. Nabasa po doon yung istorya ni Mordecai. Sabi po ni si Mordecai, anong ginawa nating premyo dyan kay Mordecai? Siya pala ang nagligtas ng aking buhay. Kasi po si Mordecai natuklasan na mayroong masamang banta para sa hari. Nagbanta ang 2 eunuch. Nagbanta po ng pagpatay sa hari. Sabi po ng hari, nabigyan ba natin siya ng premyo? Abay, hindi po. Wala pong nakatala dito. Ay, sus, dapat bigyan siya ng premyo. Tama-tama, dumadating si Haman. Sabi niya kay Haman, halika dito, Haman. Ano ang gagawin sa isang taong dapat parangalan sapagkat gumawa siya ng isang mabuti? Sabi po sa Esther 6 and 8, ganito po. Sabi po ni Haman, ipakuha ninyo ang damit na inyong isinuot at ang kabayong inyong sinakyan nang kayo'y koronahan bilang hari. Ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos, isakay siya sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang sinisigaw ang ito ang ginagawa sa taong pinararangalan ng hari. So, ganun po ang ginawa nila. Nagkaroon po ng parada sa lugar po ng Persia. Pinarada po nila doon si Mordecai nakasakay sa kabayo habang sumisigaw ang mga tao nagbubunyi sa kanya. Pinarangalan, nilagyan ng suot ng magara, nilagyan siya ng korona. Yung kapa ng hari, inilagay sa kanya. At saka po pinarada, nagkaroon po ng mas piyesta sa kanila, sa kalsada ng Persia. Ganun po ang pagbibigay ng recognition, nagdiwang ang buong bayan. Remember Carlos Yulo? Si Carlos Yulo po nagkamit ng 2 ginto sa Paris Olympic. He is the 2024 Olympic gold medalist at the floor exercise and vault events. Hindi pa po siya dumarating dito, napakarami na ng parangal na ginawa po sa kanya.
Ang daming price in kind and in cash. Condominium. Hanggang ngayon po, ilang buwan na ang nakakalipas, pinararangalan po siya. Ang mga batang isinilang, napakarami po ang pangalan, Carlos. Napakarami po nung pagkatapos ng panalo ni Carlos Yulo, sabi ni Ate Nicole, Pastora, pagka natapos ka sa This is the Day, sabihin mo that the Lord has made, pagkatapos sabihin mo, sabihin mo ay ganun. Ginagaya natin si Carlos Yulo. Pinararangalan siya, even sa mga oras nito, ang dami pong naghahangad na siya ibigyan ng recognition. Now, my question is, anong parangal ang inyong ibinigay sa ating hari? Anong parangal ang naibigay nyo doon sa taong inihandog ang buhay para sa inyo? Here is Jesus, the King of glory, the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle, and what honor and recognition has Jesus received for this? Has He received any recognition from you? Meron na po ba tayong parangal na ibinigay? Pang-iinsulto pa nga po ang ginagawa ng iba. Yung iba po, kikitilin ng buhay. Yung iba ayaw siyang papasukin. Sabi, no entry, no ID. But si Lord Jesus Christ ay patuloy na kumakatok. In Revelation 3:20, sabi niya, Behold, I stand at the door and knock. Patuloy pa rin po siyang kumakatok hanggang ngayon. Nais niyang pumasok sa ating pong buhay. Patuloy po siyang nag-iimbita, papasukin niyo ako sa inyong buhay. Dahil mahal na mahal ko kayo. See my hands, see my feet, see my side. It is all for you. Ganun ko kayo kamahal. At lagi po siyang humakatok sa ating pong puso. Subalit ayaw pa rin po siyang papasukin ng iba. Ayaw pong magbukas ng pintuan ng iba. Hindi namin siya kilala. Well, to us, tayo po, na nakatanggap na kay Jesus Christ bilang Lord and Savior at kinikilala siya bilang Hari. Inaawit natin dito, that's my King, and what honor and recognition has Jesus received from us. Every Sunday, pinupuri po natin siya. But I know, I believe, ng lahat po ng papuring ito na ginagawa natin sa Kanya ay kulang at hindi sapat sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Now, this is the time. This is the time. Give your best recognition and honor to our King. This is the moment for you to say to Jesus, Jesus, you're my King. Para sabihin mo kay Jesus, Jesus, I thank you. Sapagkat siya po ang nagliligtas sa atin araw-araw. Ano man ang iyong pakikibaka ngayon, sabihin mo lang, Jesus, you are my El Gibor Milkama. Save me from this trial. Save me from the sickness. Save me from this need. Tutugunin niya po yan. Can you give the Lord praise and glory and honor? If you're ready, let us all stand up. Give Him all the praise and glory. Higit pa sa pagbibigay ng recognition and honor kay Carlos Yulo. Higit pa sa recognition na ginawa ng hari ng Persia kay Mordecai. Higit pa sa mga nagkaroon ng mga beauty queens sa ating bansa na ni-recognize, nagparada sila. But this time, ang inyong mga tinig, hayaan niyong padatingin sa trono ng ating Panginoong Hesus. Give Him glory and honor. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb.
highest, your name is the greatest, your name stands above them all. So all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, oh King of Kings, you will reign on high forever, glorious. Nothing can withstand the power of your mighty name. Jesus victorious. Hallelujah. Your love light will ever shine. The darkness tried, but couldn't hold you. Death, where is your sting? Oh, my Redeemer is risen. He is alive, I'm forgiven. Creation bows around your throne. Oh, yes, the heaven shouts and sings your praises, and the gates of hell, stronghold will fall. No other name is higher, Lord of all. Oh, King of Kings, you will reign on high forever, glorious. Nothing can withstand the power of your mighty name. Jesus victorious. You are, oh King of Kings, we worship you. Reign on high, we worship forever, glorious. Nothing can withstand the power of your mighty name. Jesus victorious. Oh, We worship you. Jesus, 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 we worship you. Oh, hallelujah, you are the Lord, strong and mighty. You're mighty in battle, our Lord. You are El Gibor Milkama. You are victorious. You are more than a conqueror. Oh, we worship you and give you praise and give you glory and honor. Oh, you alone deserve glory and praises, oh God. Oh, we worship you. We glorify you, King of kings and Lord of lords, our Maker, our Deliverer. You are the Creator of heaven and earth. You are Lord of lords and King of kings. Oh, we worship you. We worship you, oh God.
No other name is higher. No other name is higher. Oh, Jesus, your name is highest. No other name is higher. Jesus, Almighty God. Oh, oh, nakalalayo ko na kaya. Higher, oh Jesus, no other name is higher. Oh, no other name is higher. No other name is higher. No other name is higher. Oh Jesus, oh King of Kings, you will reign high forever glorious. Nothing can withstand the power of your mighty name. Jesus victorious. Oh King of Kings, you will reign on high forever glorious. Nothing can withstand the power of your mighty name. Jesus victorious. Nothing can withstand the power of your mighty name. Nothing can withstand the power of your mighty name. Oh, nothing. Nothing can withstand the power of your mighty name. Nothing can withstand the power of your mighty name. Jesus victorious. Jesus victorious. Jesus victorious. Jesus victorious. Hallelujah! Oh, hallelujah to the King of Kings! Our El Gibor Mekabah! You are mighty, Lord! You are mighty indeed! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord God! Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming pong salamat sa inyo, Father God. We thank you for your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Marami pong salamat. We thank you, Lord. Salamat po. Thank you, Jesus. Meron po kaming pag-asa
Ang pag-asa namin buhay because of you, Father. Salamat po. Salamat po sa inyong bugtong na anak. Thank you, Lord. Thank you, Father. And God is saying, sino man ang mayroong pakikibakan this morning, oh, God is your El Gibor Milkama. He's fighting your battles right now. A medical report, oh, the Lord is fighting your battle. Oh, salamat po, Panginoon. Ano man ang inyong pinaglalabanan sa buhay ngayon, ang maraming confusion, yung confusion na yan, the Lord will give you peace. Oh, He is our peace, our shalom. Ano man ang iyong pinagdaraanan sa buhay, ang addiction na hindi mo mag-give up, ihandog mo ito kay Lord and He will fight for you. Siya ang dudurog ng mga matigtigas na ulo na ating kaaway. The Lord has already destroyed the barriers, the ancient gates na nagtatali sa ating generation. But the Lord has already broken the walls. Siya ang nag-alis nito. So, thank the Lord for that. Salamat po, Father God. Ang iba pa na nagkakaroon ng maraming pagtatalo sa kanilang decision this morning. God is giving you peace. God is giving you peace para sundin ang kanyang kalooban. Oh, the Lord is touching you right now from the head unto the soles of your feet para matanggap mo ang lahat ng kabutihan ng ating Diyos na siyang lumaban para sa iyo. Ang pakikibaka mo ngayon ay ginapina ng ating Panginoong Jesus. So right now, receive all the blessings na inihahandog niya. Receive all the blessing God has in store for you. Salamat po, Panginoong Jesus. We thank you. Oh, thank you, Father God. Kayo rin po ang aming Ama. Kayo rin po, Panginoong Jesus, ang pangalan mo ay higher and stronger than the wind na meron ngayong kapangyarihan ng bagyo. At maaari mo itong palisin. Lord Jesus, I pray, lahat po ng mananakas na hangin na sinabi ng pag-asa, Father, kayo ang aming pag-asa. Aalisin mo ang lahat ng malalakas na wind na yan at itatapon mo sa karagatan para hindi po magkaroon ng malaking pinsala ang aming bayan. Ang aming pong bayan ay dumaan na sa maraming pagdarahop. Ang aming bayan ay dumaan na sa maraming sakit. And Father, we declare you are the Lord over the Philippines. Kaya iingatan mo ang aming bansa, Father God. We thank you, we bless you. At habang kami po, Father God, ay nagbigay ng karangalan sa inyong bugtong na anak, as we give glory and praises unto your Son, Lord Jesus, I know kayo ang kakatagpo sa lahat po ng mga anak mo this morning. We thank you and we bless you. We glorify you, Lord Jesus. Amen. Amen.